lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Ano kaya ang sikreto ng malakas na pagsasama, okay, ng couple o magkakaibigan o sa mga negosyo, di ba, mga partners? Paano tayo tumatagal sa ating partnership? Paano tayo tumatagal sa ating mga, lalo na sa mag-asawa? Okay? So, ang Colossians chapter 3 ay sinasabi po ito sa atin. No? Ang susi ng malakas na pagsasama or strong marriages ay ang pagpapatawad o forgiveness. Pakiulit nga po yan, pagpapatawad o forgiveness. Sa Colossians chapter 3 verse 13, bearing with one another and forgiving one another if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so also must do. Okay, Colossians chapter 3 verse 13. Okay, kung sa Tagalog po ay sabi dito, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man dahil pinatawad na din kayo ng Panginoon. Colossians chapter 3 verse 13. So maliwanag po. Nasabi po ni Ruth Graham, yung asawa ng evangelist, famous evangelist, a great evangelist na si Billy Graham, na ang isang masayang buhay ay na mag-asawa ay may pagsasama ng pagpapatawad. In other words, kung gusto nating maging maayos ang buhay natin, parati tayong ready to forgive, handang magpatawad. Wag po kayong lilipat ng istasyon. Ito po ay mensahe para sa iyo na nakikinig ngayon. Nung sing-irog pa kayo, di ba? Ay humarap kayo sa altar at nagpakasal, sila ay umaasa, no? Mga taong kinakasal, ang couple na kinakasal, umaasang isang pangmatagalan at masayang buhay kayong mag-asawa. Tama po ba? Yun ang ating prayer na yung pag kinakasal ka, tatagal niyang pagsasama ninyo. Kung ang pagpapatawad ay importante sa pagsasama ng mag-asawa, mainam na matanong natin ang ating sarili. Lalo na sa mga panahong ito, February, no? Sineselebrate ang Love Month. Okay, kahit hindi naman February, pwede naman tayong magtanong sa ating mga sarili kung papaano tayo maging mapagpatawad sa isa't isa. How can we be so forgiving with one another, di ba? Nako, sa Biblia natin mahahanap ang sagot dito. Isa sa pinaka-popular na talinhaga o Proverbs ay naroroon sa Mateo chapter 18 verses 21 to 35. Okay, ito po ay isinulat ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, sabi niya, isang talinhaga ito or isang proverb, may isang hari ang nagpatawad at isa sa isa niyang katulong, no, na napakalaking utang sa hari. Napakalaki po ng utang. Hindi niya talaga kayang bayaran. Ang nangyari po, na-cancel na dahil talagang hindi niya kayang bayaran. No? Kinancel ng hari yung utang. Nag-quit sila. Sabi niya, mula ngayon, wala ka ng utang sa akin. Itong-tuwa naman po yung katulong niya. Pinatawad yung kanyang utang. Subalit ang katulong na ito, yung pinatawad, may pautang din sa iba niyang katulong, sa ibang kapwa niyang katulong. No? At ang utang sa kanya ay napakaliit kumpara sa utang niya sa hari. So kumbaga, ang konti lang po yung utang niya dito sa unang katulong, itong utang ng may ikalawang katulong na umutang sa kanya. At may utang na ito ay sinisingil niya at hindi rin makabayad, no? Kaya ang ginawa po nung unang katulong ng hari ay pinahuli niya yung kasamahan niya at pinabugbog pa.
Samantalang siya pinatawad, 'di ba? Tuwang-tuwa siya. Eto ngayon humihingi ng dispensa sa kanya, "Wag muna ngayon, magbabayad din ako pagdating ng araw, pero babayaran kita, pangako ko 'yan." Nagalit siya, hindi niya pinaniwalaan. No, kaya kaliit lang naman ang utang sa kanya compared sa utang niya sa kanyang amo, ang hari, no? So, ito pa yung nakarating sa hari. Nang malaman ng hari ang nangyaring ito, no, ay pinaaresto niya ang servant na iyon. No, yung nangbugbog, halos patayin na yung kanyang kapwa servant, yan, at pinakulong. Pinakulong ng hari, sabi niya, "Pambihira ka naman. Ikaw nga pinatawad ko ng utang mo, ikaw hindi ka marunong magpatawad." Pinakulong niya na hanggang hindi niya babayaran ang utang niya sa hari. Di ang tagal-tagal na panahon po yung nakakulong siya. So, ang katuruan po ng Panginoong Hesukristo ay may iisang mensahe, di ba? Ang mga pinatawad ay marunong ding magpatawad ng iba. Ako ay pinatawad ng Panginoon. Kaya ang puso ko po ay makakapagpatawad po ako ng iba. Tinuro ng Panginoong Hesukristo na dahil tayo ay pinatawad ng Diyos, ay kasama dyan ang pagpapatawad rin natin ng iba. Kung hindi natin maintindihan, ay maaring magulo ang buhay natin dahil sa ugat ng kapaitan ng hindi pagpapatawad. So kadalasan po nangyayari diyan sa mag-asawa, di ba? Parang habang humahaba ang panahon, parang lesser ng lesser yung pagpapatawad nila. Alam naman nilang different personalities sila, hindi naman sila pareho. Kaya talagang minsan may kiskisan po yan, ano? Nag-aaway. Dapat makita natin ang ating sarili na yung katulong na pinatawad ng hari sa napakalaking pagkakautang. At tayo rin ay marunong magpatawad ng ibang nagkakautang sa atin o nagkasala sa atin. Praise God. Minsan sa ating pagsasama ay nakikita natin na hindi mas masahol ang kasalanan ng ating asawa. Parang ikaw talaga yung may diferensya. Parati na lang tayo nakaturo sa kanya. Kaya hyper-focus tayo sa kamalian ng ating asawa. Yung mga mali niya, doon tayo nakafocus habang minamaliit natin ang ating mga kasalanan din, di ba? Ikaw ang mas may kasalanan yan, ikaw ang madaldal, ikaw ang lahat-lahat yan, di ba? Ay uusbong ang pride o yabang dito at matatapos sa pagwasak ng samahan o ng pamilya. Kasi if one of the parties is pride, no, yung masyadong mayabang, akong mas mahusay na kabiyak kaysa sa ikaw, di ba? So ang Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibababa. Kawikaan 16-18. So yan po yung devotion natin this morning, no? Proverbs 16:18. Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. So pag masyado tayong mga mayayabang, binababa po tayo ng Panginoon. Minsan masakit nga ang baksak, di ba? Maaari po tayong magpatawad sa bawat isa dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So umpisa po ngayon, be honest, di ba? Ito po yung advice ko sa inyo, be honest, sabihin mo yung mga nilalaman ng puso mo kung nasaktan ka, di ba? Sabihin mo sa kabiyak mo yung kinaiinisan mong ugali sa kanya. Siya rin naman magsasabi sa iyo, di ba? So, number 2, communicate with grace, di ba? Yung pagsabi natin ay sa magandang paraan naman, hindi pa sigaw o paggalik o pa-insulto. No? We have to communicate na may grasya ng Diyos yung sinasalita natin. Ano pa ang pwede nating gawin sa mga panahong ito? Extend forgiveness. Magbigay tayo ng kapatawaran. Lahat naman tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala, at ang unang nagpapatawad sa atin ang Diyos. Ikaw din, patawarin mo yung asawa mo. Hindi mo ako naintindihan ng kondisyon namin. Pag-pray mo kay Lord, tas patawarin mo. Offer an opportunity for both of you to repent and receive grace. Nahuli mo, di ba? O di tanungin mo siya kung ano ang
mga pagbabagong mangyayari sa kanya. Okay, so mag-usap kayong maigi. Ang pang-apat, pagkatapos ng diskusyon ninyo, ay mag-make-up na kayo, di ba? Hindi naman yung natapos ang diskusyon, magkaaway pa rin. 1 taon, 2 taon, hindi na naasikaso ang mga anak, magkaaway na. Ano. So maglambingan kayo, nahagkan niyo yung asawa ninyo at maglakad kayo, mamasyal kayo, lumabas kayo ng bahay. Wow! Tas, Bishop Vicky, parang madali yan, ha? Pero alam niyo, sa tulong ng Panginoon, magagawa natin yan kung gusto nyong itaguyod ang inyong pagsasama. Minsan kasi yung kaaway na sa atin na si Diablo, talagang tinatarget niya yung mga mag-asawa para mag-away, para sa ganon, yung lipunan natin ay masira na rin. Diba? Kasi ang pamilya, ang basic unit ng lipunan. Pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, nang sa gayon ay matuto rin tayong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. So yan po ang nais kong iwanan sa inyo sa araw na to, sa araw-araw na nagpagpapala, at tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos sa inyong pagsasama, sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, at sa inyong mga relasyon, di ba? Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless you and bye-bye.